Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang tinig ng kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, 1:00 ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing 12:00 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Lakas ng pagpag, tinig kang tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang. Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po si Sharon Enriquez. At sa ngalan naman po ni Ms. Hani Castro, ako po si Shara Absede mula sa Philippine Commission on Women. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Welcome back, Shara. Thank you, Ms. Sharon. And yes. And happy TNK Day po, Ms. Sharon, at sa inyo po na Yes. nakatutok sa ating programa. Tama ka, Shara, at napapakinggan po nga natin ang dito po sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM at sa PBS Receiver App ang ating programang Tinig ng Kababaihan. At napapanood din po tayo sa Facebook Live ng PCW, Radyo Magazine at Capital 104.3 FM. At saka meron din po tayo sa YouTube channel ng Radyo Magazine. But wait, there's more. Talagang dahil mayroon din po tayong replay sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 po yan at sa Radyo Pilipinas Facebook live stream tuwing Sabado po yan mula 12:00 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. At kasabay po ng ating replay ay mapapanood din po ninyo ang TNK sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 hanggang 49. At syempre, always available ang ating mga past episodes sa PCW website, YouTube channel at Digital GAD Library in case gusto nila pong balikan ang mga episodes na ito. And speaking of always available, Ms. Sharon, ano po ang ating mga Gadvocates both from public and private sectors at kasama na rin po ang mula sa civil society ay always available dahil patuloy ang pagsusulong nila ng ating advocacy na very evident po sa mga ginagawa nilang God work na talaga namang good work. Yes. So ano-ano nga po ba natin, ano-ano ba ang mga ito? Alamin natin yan sa ating featured God work for the week. God work na good work? I-flex na yan! Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipatrending. Mas marami pong oportunidad ngayon para sa mga kababaihan sa industriya ng paglalayag. Inulunsad ng shipping company na Hapag-Lloyd ang Seafarer program para hikayatin at sanayin ang mas maraming babaeng seafarer, kabilang ang mga Pilipina. Target ng programa na hindi bababa sa 20% ng mga bagong trainee ay kababaihan. Maglalagay din ng hiwalay na pasilidad para sa mga kababaihan sa mga bagong barko upang mas maging ligtas at komportable ang kanilang trabaho sa dagat. At para naman po sa isa pa nating featured God work, pilot testing ng Gender Action Checklist sinimulan ng CCC. Sinimulan na nga po ng Climate Change Commission o CCC ang pilot testing ng Gender Action Checklist para mas matiyak na kasama ang mga kababaihan sa mga programang may kaugnayan sa climate change. Layunin po nitong tulungan ang mga ahensya ng gobyerno na maisama ang gender concerns sa pagbuo at pagpapatupad ng climate projects. Ayon sa CCC, bahagi ito ng mas inklusibo at mas maayos na climate action ng ating pamahalaan. Yes, at para naman po sa ating pangatlong featured God work,
partisipasyon ng mga kababaihan sa simbahan mas pinalakas. Pinalakas po ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang partisipasyon ng mga kababaihan sa simbahan sa pamamagitan po ng pagbubuo ng Women's Network sa iba't ibang dioceses sa bansa. Layunin ng programa na mas maraming makarinig at mabigyang halaga ang boses ng mga kababaihan sa loob ng simbahan at komunidad. Ayon po sa CBCP, mahalaga ang buong pakikilahok ng mga kababaihan sa pagpapalawak ng misyon at paglilingkod ng simbahan. At para po sa ating panghuling featured God Work of the Week, ika-20 Justice Zone sa bansa inilunsad. Inilunsad nga po ito sa San Fernando City, La Union, ang ika-20 Justice Zone sa bansa para mapabilis at mapalapit pa ang ating mga serbisyong pangkatarungan sa publiko. Bahagi ng programa ang mas maigting na laban kontra human trafficking at cybercrime, pati na rin po ang pagpapaganda ng mga facilities at digital services para mas maging ligtas at inklusibo ang sistema ng hustisya para sa lahat. Okay, good job po sa lahat ng ating kapwa Gadvocates sa kanilang mga God work na talagang nagbe-benefit po ang mga kababaihan. Ngayon naman po ay dumako tayo sa ating hashtag Say sa TNK. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph, kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. At speaking of benefits para sa ating mga kababaihan, para sa ating Say sa TNK question of the week, nais nating malaman anong benepisyo ng PhilHealth para sa kababaihan ang gusto mo pang malinawan. Nakapost na po ito sa ating PCW Facebook page, official Viber channel at sa Gadvocates Community Facebook group. Kaya naman pwede na po kayong mag-react at mag-comment ng inyong mga insights. Dahil tandaan, dito sa TNK, lahat tayo ay may say. At upang ipaliwanag po sa atin kung ano nga ba ang benepisyo ng PhilHealth, may makakasama po tayo mula po sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Sino kaya siya? Abangan yan po sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag munang lilipat, may mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Pagtataguyod sa pampinansyal na katayuan, ekonomiya at kabuhayan. Mga mekanismong pang-institusyon para sa pagsulong ng kababaihan. Sa media ay ang tamang pagsasalarawan. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama, ang susi ay nasa atin. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama, ang susi ay nasa atin. Kababaihan, kababaihan. Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang
Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan. At para po sa ating episode na pinamagatang Protektadong Pinay, gabay sa benepisyo ng PhilHealth, kasama po natin live via Zoom ang Senior Vice President for Health Finance Policy Sector ng PhilHealth. Walang iba kundi si Dr. Israel Francis Pargas. Good afternoon po, Doc Ish. Magandang hapon Miss Shaira and Miss Sharon. Magandang hapon sa lahat ng ating tagapakinig at taga-subaybay. Magandang hapon po. Welcome po sa Tinig ng Kababaihan, Doc Ish. At punta na po tayo direkta sa ating mga questions. Ayon po sa Magna Carta of Women, dapat tiyakin ng Estado ang pagkakaroon ng comprehensive, culture-sensitive at gender-responsive na serbisyong pangkalusugan na sumasaklaw po sa lahat ng yugto ng buhay ng mga kababaihan at tumutugon sa pangunahing sanhi ng pagkamatay at malubhang sakit ng kababaihan. Kaugnay po nito ay mayroon din po tayong Universal Health Care Act kung saan malaki ang papel na ginagampanan ng PhilHealth. Kaya naman po, para po sa segment na ito, pwede niyo po bang isa-isahin ang mga health packages na masusing binuo ng PhilHealth exclusively po para sa mga kababaihan? Well, unang-una po tayo ay ang ating mandato ay magkaroon ng financial risk protection in time of illness. At pangalawa po ay meron nga tayong batas na universal health coverage. So ito po ay para sa lahat ng Pilipino at para sa lahat ng miyembro, hindi lamang para sa kababaihan. So ang atin pong mga dinedesign na benefits are basically for everyone. But of course, meron pong mga pagkakasakit na pag nangangailangan ng tulong na talagang eksklusibo para sa ating mga kababaihan. Lalo-lalo na meron pong mga parte ng katawan na maaaring maapektuhan, maaaring magkaroon ng sakit or problema na ang mga kababaihan lamang ang meron. So unang-una, simulan po natin sa pinakasimple or pinakanormal na topic na ginagawa or nararanasan ng ating mga kababaihan, ang panganganak. So meron po tayo just recently, nagsimula po nitong April 30. Ito po ay expanded maternity care benefit package. Meron na po tayo matagal na benefit package para sa panganganak, pero nito pong April 30, in-expand uli natin siya. So unang-una, para po sa panganganak ng normal. Sa loob ng ating mga accredited hospitals, ang atin pong mga nanay, dati po ang normal delivery ay 9,000. Ngayon po ay kino-cover na natin ito ng 29,000 pesos. Tapos po kung cesarean delivery naman, again sa hospital, dati po ito ay 39,000, ngayon po ay 58 hanggang 62,000 pesos. Okay. Tapos kung halimbawa tayo naman ay manganganak in a accredited maternity care clinic, birthing homes, lying-in clinics, as long as they are accredited, kung dati po ang ating beneficio is 12,000, ngayon po ay 14,000 pesos na. Maliban po dito, ang pinakamaganda po is para masigurado natin at maalagaan ang pagbubuntis ni nanay at ang malusog na panganganak, yun pong ating antenatal package or prenatal package. Dati po inaalaw natin ang 5 visits. Ngayon po, according to DOH administrative order, ang prenatal check-up po dapat ay 8 na. Kung kaya't yung pong 8 na yon ay kino-cover na rin natin. Maganda nito, we expanded it also na yun pong mga laboratorio na kinakailangan habang prenatal, katulad po ng mga eksaminasyon sa dugo, pati na po ang ultrasound, ay kino-cover na rin ngayon natin ng PhilHealth at binabayadan na, pati po yung mga gamot na kailangang i-maintain during the pregnancy, katulad po ng ating mga folic acid, or even yung pong tinuturok na tetanus toxoid, covered na rin po ng PhilHealth. Okay. At ang pinakabago po nito ay after panganganak or yung pong postnatal or postpartum care. Dati po wala tayong benepisyo noon, pero ngayon ay binabayadan po natin at inaalaw ang 3 postpartum care or postpartum visits at babayadan na rin po yan ng PhilHealth. Maliban po dito,
in-expand din po natin yung ilang mga gynecologic disorders katulad po nung RASPA na tinatawag or yung pong dilatation and curettage. Dati po ito ay nasa around 29,000, ngayon po ay nasa 39,000 na po siya. Kung kaya't meron po tayong mga in-expand na mga benepisyo exclusive to our women, mga kababaihan. At nasa plano po natin ngayon at nasa benefit plan for 2026 ang pagkakaroon or paglalabas ng ating Z-Benefit Package for ovarian cancer and to review our current cervical Z-Benefit cervical cancer na ngayon po ay ang benepisyo natin is 125 and 175,000. Pero ngayon pong taong ito, i-review natin para po siya ay ma-expand din. Kung matatandaan niyo, Ma'am Sharon, Ma'am Shara, 2 years ago, in-expand natin yung ating Z-Benefit Package para sa breast cancer. Dati po, ang coverage natin dyan ay 100,000 pesos. Pero nung in-expand po natin siya at in-increase natin, umabot na po ito sa halagang 1.4 million pesos. Ang laki Kasama po dyan ang kompletong gamutan at operasyon, kasama po ang chemotherapy, kasama na rin po ang mga bagong gamot na inaprubahan naman ng ating health technology assessment. So, yun po namang iba na katulad po halimbawa yung operasyon sa ating bahay bata or uterus, noon pong 2024, 2025, 2 beses nating itinaas ang ating benepisyo para dyan. Nung una ng 2024, in-increase natin ng 30%. Noon pong 2025, in-increase natin ng another 50%. Kaya po, bago natapos ang 2025 ay halos nagdoble na po yung pakete natin para doon sa tinatawag na hysterectomy. So meron po talaga tayong mga benepisyo na talagang nakalaan para sa ating mga kababaihan. Okay. Follow-up question, Doc Ish. Regarding po yung expanded maternity care, ano po, ito po ba ay MATIC? Kumbaga, yung isang buntis, kailangan ba siya sa isang public hospital or kahit po sa private hospital, ma-avail po ba niya itong mga benefits na ito? Well, unang-una, sa atin pong Universal Healthcare Act or Republic Act 11223 ay meron po dong isang mahalagang probisyon na nagsasabi na automatic member ng PhilHealth lahat ng Pilipino. Yes. Apo. So, lahat po ng kababaihan for that matter, nagbubuntis at manganganak ay makakakuha ng benepisyo na ito at ito po ay makukuha nila sa lahat ng ating accredited hospital and non-hospital lying-in maternity clinics, birthing homes, yakap clinics. As long as they are accredited, ay sila po ay makakakuha ng benepisyo na ito. Okay po. Regarding po dun sa isa pa po, follow-up lang. Kasi na medyo interesting yung breast cancer. No po, from 100K, nag-jump to 1.4 million. No po, na-mention nga nyo po yun. Ano po yun? Yung surgery, yung everything, kumbaga, or pwede rin po ba ito sa private or what? Kasama po ito sa lahat, from diagnostics to operation to chemotherapy. Kaya po siya naging mahal at umabot ng 1.4 million because yun pong mga bagong gamot na recently approved by the HTA ay sinama na natin. Meron po dong isang chemotherapeutic drug na nangangailangan ng around more than 10 sessions na nagkakahalaga ng 100,000 per session. Kung kaya't umabot po ito ng 1.4 million, and again, ito po ay makukuha sa ating mga contracted hospitals. Hindi po lahat ng hospital ay nakakapag-treat ng breast cancer. So, nagkokontrata po tayo ng mga hospital na kaya mag-treat ng breast cancer at dito po sa mga contracted hospital na ito, makukuha itong benepisyo na ito na Z-Benefit Package for breast cancer. Ang kabuuang listahan po ng mga accredited facilities, both public and private, contracted for Z-Benefit ay makikita rin po sa ating website at www.philhealth.gov.ph. Okay, wow. Good job ang PhilHealth.
Thank you so much, Doc Ish, no, for the information. Napakaganda po na nadidiscuss po natin yung mga detalyeng ganito for our listeners and for Filipino women to know that they are well supported by PhilHealth. So, dapat nga po, Doc, napakarami pong packages pala, no, ng PhilHealth na tumutugon po sa pangangailangang medikal na sadyang kababaihan po ang nangangailangan. Tulad po nung nabanggit nyo kanina, when it comes to birthing, gynecological diseases. Pero, syempre po, hindi lang naman po iyon ang benepisyong makukuha natin or ng ating mga kababayan sa PhilHealth. Bilang pagpapatuloy po, base po sa inyong records, ano po ba yung top 3 na PhilHealth packages na most common pong ina-avail, whether ng ating pong mga kababaihan at maging po ng ating mga kalalakihan? Ano po ang masasabi natin tungkol sa kalusugan ng kababaihan at kalalakihan base po sa mga data na meron po ang inyo pong opisina? Well, unang-una, bago ko po sagutin yung inyong tanong, gusto ko rin lang pong banggitin na hindi lang naman po ang benepisyo natin ay yung mga nako-confine. No? Meron tayong primary care benefit na tinatawag na Yes. yakap. Opo. No? Yung yakap po is a primary care benefit na meron tayong libreng konsultasyon, meron tayong libreng 13 laboratorio, meron tayong 75 drugs na makukuha sa Yakap Clinic, at ngayon po ay in-expand natin siya to include screening test for cancer. Ang maganda dito, under the Yakap program, meron po ditong mga eksklusibong pangkababaihan, katulad po ng pap smear. So yung pap smear po ay covered under Yakap. At yan po ay ibinibigay na libre ng ating mga Yakap Clinic. Ganon din po. Dun po sa screening for cancer, libre pong makukuha ang screening ng breast cancer. Kasama po dyan ang breast mammography at kasama rin po dyan ang chest CT scan. So libre po yan na makukuha sa ating mga Yakap Clinic, at ito po ay part ng ating Yakap program or primary care benefit program. Ngayon, doon sa inyong katanungan, top 3 po, actually, hindi lang po ito ng 2025, but across, halos sa lahat ng taon, ay ang mga top 3 po natin na pagkakasakit or dala ng pagkakakonfine, una ay pulmonya. Mapababae man, mapalalaki, matanda o kabataan, talaga pong pulmonya ang number 1. Pangalawa po is acute gastroenteritis. No? Yun pong pagdudumi na tinatawag or yung sakit sa tiyan or diarrhea, yan po ay pangalawa sa ating pinakamataas na confinement. At pangatlo syempre is yung pong UTI or urinary tract infection. So this, ang nakakapagtaka lang po dito, ito pong mga pagkakasakit na ito ay very preventable. Katulad po ng diarrhea or acute gastroenteritis, kinakailangan lang talaga sa atin ay maglinis ng ating mga kamay bago humawak, bago kumain, bago magsubo, maglinis or panatilihing malinis ang ating kapaligiran. Ang UTI po ay infection din na maaaring dala rin ng ating mga maduduming kamay or maduduming kapaligiran. So these are very preventable. Pagdating naman po doon sa mga pagkakasakit na meron pong procedure or parang operasyon, ang pinakamalaki po natin ngayon or binabayadan ay yun pong dialysis or hemodialysis. Mapababae man, mapalalaki, ay hemodialysis po ang number 1. At napakalaki po ng ating ibinabayad dyan. Halos bilyones, noon nga pong 2025, halos around 12 billion ang ibinayad natin for hemodialysis. Ang pangalawa po ay newborn care package. Meron po tayong pakete para sa mga bagong panganak na ating mga babies, no? Dito po sa newborn care package, kasama po dito yung paglilinis, yung pong pagbibigay ng BCG vaccine, at saka first dose ng Hep B. Kasama din po yung paglilinis ng ating pusod, yung pong newborn hearing and newborn screening test, kasama po dyan. At ang pangatlo ay eksklusibo para sa kababaihan. Ito po ay ang panganganak. So kasama po ang panganganak sa pangatlo or top 3
operations or procedures na binabayadan ng PhilHealth across all years. Follow up uli, Doc Ish, no? Na-mention niyo po yung yakap. Paano po, how does ito po ay nag-ooperate? Ito po ba ay binibigay as cash or No, pupunta? services po ang binibigay dito. Mhm. Ang binabayadan po natin is yung accredited clinic at Mhm. ang ating mga miyembro ay pupunta na lamang doon para po una magpa-check up or magpa-konsulta. Mhm. Pangalawa, pag nakita po siya ng doktor at kinakailangan ng laboratorio, siya po ay bibigyan ng request for laboratory test. Kung yung po kanyang laboratory test ay kasama dun sa 13 libre, ay libre po yung kanyang laboratorio. Kasama po dito ang ECG, ang X-ray, examination sa dugo, kasama nga po yung pap smear na tinatawag natin. At kung meron pong nangangailangan ng gamot, magre-reseta ang ating yakap doctor ng gamot. At kung ang mga gamot na ito ay nandoon sa listahan ng ating 75 drugs, ito po ay libreng makukuha sa ating yakap clinic or sa ating mga accredited pharmacies and drugstores. Okay. Maraming salamat po, Doc, sa inyong pong paglilinaw, no? Hindi po napepera. Pero kunyari, ganito, example lang, Doc. Kunyari ako, pumunta sa any health center po ba ito? Makukuha? Meron po tayong accredited 4,311 accredited yakap clinics. Ito po ay pampubliko, pribado. Ito po ay clinics at hospital na publiko at pribado. Nationwide po yan. At doon po, ang buong listahan ay makikita sa ating website at www.philhealth.gov.ph at doon po pwede kayong pumili kung aling clinic ang gusto ninyo at gusto nyong magpa-register. Kapag kayo ay nai-register na sa inyong clinic na napili, doon po kayo magpapa-check up. Sila po ang mag-aalaga at sila po ang yayakap sa inyo para po kayo ay mailayo sa pagkakasakit. Ayun po. Thank you uli sa paglilinaw, Doc, sa inyong mga ibinahagi sa amin. Ano po? Pero pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan sa ating pagbabalik. Alamin naman natin kung paano nga po ma-avail ang ating mga ka-TNK ang ito pong mga PhilHealth packages. Pag-usapan natin po yan mamaya lang po dito po sa Tinig ng Kababaihan. Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madakalaga niyang Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita puwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magpigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madakalaga niyang
Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan. Para pa rin po sa pagpapatuloy ng ating episode for this day na protektadong Pinay gabay sa benepisyo ng PhilHealth, kasama pa rin po natin via Zoom si Dr. Israel Francis Pargas, ang Senior Vice President po ng Health Finance Policy Sector ng PhilHealth. Doc, ayan. Sa ating pagpapatuloy, Doc, bali ngayon naman po ay yung pag-uusapan natin paano po ba ma-avail ng ating yung mga PhilHealth packages na ito. Although na pahapyawan nyo na po, pwede po bang medyo malinaw kung ano yung step by step na gagawin ng ating mga katian kayo, ating mga listeners, meron bang requirements? Meron ba silang kailangan dalhin? Ano po yung kailangan gawin Well, nila? unang-una po, napakadali lamang. Mhm. Because pwede po kayong mag-register either online or manual. Lahat po tayo miyembro, Mhm. pero kinakailangan po na lahat tayo ay ma-register as PhilHealth member. Dahil ang talagang entry point po natin is yung ini-issue ng PhilHealth na PhilHealth Identification Number. Mm. So yan po ay para sa lahat. Kailangan nating magpa-register as a member either online or sa ating mga opisina. Kung Mhm. online po, sa ating website at www.philhealth.gov.ph or through the eGov app ng ating gobyerno, pasukin lang po natin yung member portal. Mhm. Kung kayo naman po ay sa ating mga opisina na lokal na opisina dito sa atin nationwide, so pupunta lang po kayo doon at kayo po ay i-register na po nila at bago kayo umalis, kayo po ay bibigyan ng tinatawag na PhilHealth Identification Number. Mhm. Okay? Once meron na po kayong PhilHealth Identification Number, pwede na po kayong magtuloy-tuloy para magpa-register naman sa YAKAP. Mm. Yung pong YAKAP naman, again, pwede kayong pumili ng inyong YAKAP clinic na kung gustong saan magpa-register. At once nakapili na po kayo, then register either again online or doon po manually sa aming mga empleyado sa mga opisina. Mhm. Kapag ka po kayo na i-register na, pwede na po kayo magkaroon or makita ng doktor, pwede na kayong pumunta para sa inyong first patient encounter. Or yun pong i-interviewin kayo ng ating mga health workers para po malaman ang inyong health profile. Pagkatapos po nun, pwede na kayong magpakonsulta, magpa-check up, kung kinakailangan magpa-laboratorio, at kung kinakailangan bibigyan ng gamot. Ngayon, ano po yung mga dokumento na kailangan? Siyempre po, kung halimbawa sa registration, ina-register nyo ang inyong sarili, kasama po ang inyong mga anak na dependent or inyong asawa na dependent, so kinakailangan po noong mga necessary documents like certificate and marriage certificate. Ayun. Maliban po doon ay wala naman ng iba na hihingin sa inyo na certificate except kung kayo po halimbawa ay isang indigent o walang kakayanang magbayad, kayo po ay hihinga ng sertifikasyon ng indigency na manggagaling sa inyong barangay. Mhm. Okay. Shara? At dapat po, thank you Doc, para po dun sa ating mga step-by-step process kung paano po ma-avail ng ating po mga kababayan yung kanila pong rightful benefits naman po. Usually po, Doc, sa inyo pong opisina, meron po ba tayong nire-release na nabanggit niyo po kanina, no? Saan po nila pwede po i-access ito? Meron po bang FAQs na pwede pong bisitahin ng ating po mga listeners na of course, we appreciated po the step-by-step process pero minsan po di talaga maiwasan, may additional na question. Meron po bang website o pages na pwede po kayo i-promote na accessible po for our listeners? For additional information po, unang-una, pwede po kayong tumawag sa ating 24/7 hotline. Buong araw po, buong linggo, kami po ay bukas. Minu-minuto, sigu-segundo. Ito pong ating 24/7 hotline, pwede nyo pong matawagan sa number 028-662-2588. 028-662-2588.
Okay. Pwede rin po kayo mag-email sa aming action center at philhealth.gov.ph. So may sasagot po sa inyo dyan. Or through our social media sites, meron po tayo sa Twitter at PhilHealth, meron po tayo sa Facebook, PhilHealth pa rin po, at then of course, through our website. Doon po sa ating website at www.philhealth.gov.ph, meron po doong tinatawag na, ang tawag po namin doon sa FAQs ay tamang sagot. So, doon po sa ating homepage, hanapin nyo po yung tamang sagot at meron po doong mga, kung gusto nyo magtanong, at meron po doong mga kasagutan kayo na makikita. Or yung mga kalimitang tanong or questions ng ating mga kababayan, ay doon po makikita po ninyo ang mga kasagutan. Pwede rin po through the eGov app ng ating gobyerno at sila naman po ay nakalink sa ating website, or pwede po dito, itawag nyo po sa PBS, sa PCW, at sigurado pong makakarating sa amin ang inyong mga katanungan. Okay, salamat Doc Ish sa paglilinaw uli sa inyong mga ibinahagi. Ngayon naman po, balikan natin ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week. Ang question nga po, anong benepisyo ng PhilHealth para sa kababaihan ang gusto mo pang malaman o malinawan? Okay. Ito nga po ang sagot, Miss Sharon and Doc Ish. Ito ang say ni Leia Acosta Angeles. Marami sa aming kababaihan ang hindi rin naman kayang magbayad ng PhilHealth. Sana naman ma-include sila sa sponsor ng barangay or munisipyo o ng LGU. Walang pinipili, lalo na sa mga volunteers, solo parents, PWDs, and seniors. Malaking tulong po ito sa amin at salamat po sa pag-unawa sa amin pong hinaing. Okay, ito naman po ang sinabi o say naman ni Margie Aquino kung paano magagamit ang PhilHealth sa iba pang mga health concerns tulad ng regular check-up sa OBGYN at pati na rin po ang dental. Say naman po ni Sean Kyle Flores, una dyan ang maternity o pregnancy care para sa kalusugan ng mga buntis at maging kanilang mga anak. Pangalawa, ang mental health services para sa mabuting kaisipan ng mga kababaihan. At pangatlo naman, ang hygiene package upang mapanatili ang maayos at malinis na pangangatawan. Sana ay maisama ang lahat ng ito sa programa ng PhilHealth Yakap at Zero Balance Billing Program sa mga DOH accredited public and private hospitals. Okay, salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga insights at mga gusto nilang malinawan po sa PhilHealth. Ngayon naman po, ano naman ang masasabi ni Doc Ish dito po, base po sa ating mga say ng ating mga ka-TNK o mga tanong? Well, unang-una po, yung pag-identify po kung sino ang mapapasama sa ating sponsored or yung po sa ngayon tinatawag natin siyang indirect contributors or ang nagbabayad ng kanilang premium contribution is the national government. Through our General Appropriations Act, ang nagde-determine po nito sa listahan noong po mga tinatawag na 4Ps or dun sa listahan nung mga mahihirap or indigent ay ang DSWD. So ang DSWD po ang nagde-determine. Pangalawa po, yun pong mga senior citizens. Sila naman, PWDs. Sila po ay automatic naman nakasama sa ating listahan ng mga indirect contributors or sponsored program at sila po ay provided ng batas. So, nais ko po na sabihin na kung sino po ang na-identify ng DSWD na member ng indirect contributors, sila po napapasama sa atin. Okay? Or kung halimbawa po hindi sila napasama, pero meron pong certification galing sa barangay na sila ay indigent, sila po ay naiisama din natin sa listahan ng mga hindi na magbabayad. Doon naman po sa concern ng maternity care, binalita ko na po kanina na talagang pinalawak natin. Doon naman po sa mental health package, meron po tayong pakete. Mental health package po at yan ay 2 pakete. Meron sa general mental health at merong specialist care for mental health. At actually, ang magandang balita dito, ito ay makukuha sa mga accredited natin na rural health centers
or clinics na nagbibigay ng ating mental health package. Pangatlo po ay dun sa concern na sana ay mapasama na ang dental package. Kasama po ang dental health package Oh. natin sa ating yakap. No? Meron po tayong mga kaakibat na dental health clinics na ina-accredit na at sila po ay nakakonect sa ating yakap. Kung kaya't meron po tayong dental health package na kasama po dito ang paglilinis, ang pagbubunot, or yung tinatawag na sa ayos ng ating ngipin, kasama na po dyan ang ating dental health package. Kung kaya't yung ating pong mga nahihiling or hinihiling ay meron na po tayo ng mga ganyang pakete. Siguro ang kinakailangan na nga lamang po ay ang talagang tulong ng lahat para maipaalam natin Yes. sa ating mga miyembro or sa bawat Mm-mm. Pilipino kung ano ang mga benepisyo na makukuha sa PhilHealth. Correct. Okay. Thank you po, Doc Ish. Ang ganda po, no? Talagang tulong-tulong po tayo. There are existing packages na makakatulong po sa ating kababayan. Gawin po natin yung ating parte na ibahagi pa po ito sa ating kapwa kababaihan and even our allies po ng ating mga kalalakihan. Muli, thank you po sa inyo, Doc Ish, sa atin pong pagbabalik. Thank you. Alamin naman po natin ang kanyang mensahe para sa ating mga ka-TNK. Manatili pong nakatutok sa Tinig ng Kababaihan. We'll be right back. Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. Kaya mong itaguyod ang karapatang pantao. Kung kaya nila, kaya mo rin ito. Kaya't wag mong kalimutan, ikaw ay ginto. dapat kabigyan ng halaga. Lahat ng tayo ay mula sa'yo sinapupunan. Ikaw may karapatang magdesisyon. Ang bagmo sa ekonomiya ay hindi na iba. Hindi na iba sa aming kalalakihan. Isigaw sa maglambayan ang iyong kakayahan. Sa kaunlaran na kayang iyong maiambag. Ikay dito dapat bigyan ng Sa karangalan. tibay mo't husay, dalisay kang tunay. May taglading kang mangha-mangha. Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Okay, kayo pa rin po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si Dr. Ish Pargas mula po sa PhilHealth para po sa ating episode na Protektadong Pinay, Gabay sa Benepisyo ng PhilHealth. Ngayon, Doc Ish, sa ating pagtatapos, ano po, pwede po bang magbigay po kayo ng final message po regarding po sa lahat-lahat ng mga na-mention nyo sa ating mga ka-TNK? Well, ang una ko pong gustong iparating ay napakalawak na po ng benepisyo Yes. ng PhilHealth. Actually, ang benepisyo nga po natin is from womb to tomb. Mhm. No? Nasa tiyan pa lamang tayo, meron na tayong benepisyo, yung ating tinatawag na prenatal or antenatal check-up. Kung tayo naman, huwag mangyayari, ay aatakihin at kailangang i-resuscitate. Mm-mm. Ay meron din po tayong resuscitation package. Kung kaya ang ating pong benepisyo ay womb to tomb. Hindi lang po ito para sa confinement. Meron din po tayong primary care na tinatawag. At meron din po tayong recently na ilunsad na outpatient emergency care benefit package na kung saan pagpunta nyo sa emergency room ng mga ospital at hindi naman kayo kailangang ma-confine, pero kayo ay ginamot doon, may pakete na rin po tayo dyan. Meron tayong mga ambulance package, meron tayong mga dental package, at marami pa po tayong ginagawa ngayon na pakete. So gusto ko lang pong ipaalam sa lahat na ganyan na po kalawak yung ating benepisyo. But, ang pinakamahalaga din po nating impormasyon is that tama pa rin po yung pong prevention is better Yes. than a pound of cure. Mhm. So ngayon pa lang po, sana
ang panawagan natin, lahat ay makapagpa-register na sa ating Yakap Clinics. Sa mga napili nating Yakap Clinic, tayo po ay magpa-register na para makuha natin ang mga libreng serbisyo para po tayo maalagaan at tayo'y mayakap na ng PhilHealth para tayo ay mailayo sa pagkakasakit. So yun po ang aking talagang inilalapit sa ating mga kababayan na tayo po ay magpa-register na. And ang pangatlo ko pong mensahe ay nagpapasalamat po ako sa ating mga media friends because it is so hard to reach 120 million Filipinos and inform them of their benefits under PhilHealth. Yes. Pero sa tulong po ninyo, ating mga kaibigan sa media, katulad po ng ating nasa PCW, PBS, ay kahit paano ay naipapalawak at naipaparating po natin ang ating mga kaalaman. You are very helpful in the information dissemination and of course, understanding the program of PhilHealth. So maraming salamat po. Okay, thank you din po. Napakaganda po nung sinabi ni Doc, no? Prevention po is better than cure. Yes. At sa ating pa mga ka-TNK, tingnan nyo naman po, sinabi ni Doc kanina, minuto, segundo, nandyan po sila para sa inyo pong mga pangangailangan. Kaya sama-sama po nating yakapin ang programa pong binibigay ng ating po mga kasamahan sa PhilHealth. Muli, Maraming salamat po, Dr. Israel Francis Pargas, sa pagpapaunlak po ninyo sa aming imbitasyon. Muli po, siya po ang Senior Vice President for Health Finance Policy Sector ng PhilHealth. At maraming salamat din po sa lahat ng ating kapwa Godvocates at sa mga miyembro at ating po mga kasamahan sa PhilHealth. Naway nalinawan po kayo sa mga serbisyo at benepisyo ng PhilHealth sa episode po natin ngayong araw. Maraming salamat, Ms. Shaira and Ms. Sharon, and sa lahat ng Godvocates po. Maraming salamat. Saludo po kami sa inyo. Okay, at sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ng Radyo Pilipinas, Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po yan ni Officer in Charge Sir Alan Alianige, at lahat po ng mga production personnel na nakatuwang natin sa ating broadcast. Maraming salamat din po sa ating mga kasamahan mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan naman po ng aming butihing Chairperson Ermelita Valdeavilla, lalong-lalo na po sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo ng TNK Production Team. Tandaan, ang kalusugan ng mamamayan ay tungkulin ng pamahalaan. Pero lahat tayo, babae man o lalaki, ay may bahaging dapat gampanan. Alamin ang ating karapatan at ang mga benepisyo na sa atin ay nakalaan. Dahil mahalaga na ang lahat ng ito ay ating nauunawaan upang ito ay ating mapakinabangan. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez. Ang PhilHealth ay isa sa mga ahensya ng pamahalaan na nangangalaga sa ating kalusugan. Huwag po tayong matakot magpagamot dahil ikaw, ako at tayong lahat ay sagot ng PhilHealth. Sa loob ng 31 years ng kanilang pagbibigay ng serbisyo publiko, kayakap ng PhilHealth ang bawat Pilipino sa kalusugang sigurado. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Honey Castro, ako po si Shara Absede. Manatili pong nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod po na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang di matatawaran.